Sa video na ito, isa-isahin natin ang 13 pagkakamaling sinabi ni Warren Buffett na pinagkakagastusan ng mga mahihirap. Si Warren Buffett, na kinikilala bilang isa sa mga nangungunang namumuhunan sa buong mundo, ay nagbahagi ng maraming aral tungkol sa tamang paghawak ng pera sa kabuuan ng kanyang matagumpay na karera. Isa sa mga mahalagang payo niya ay ang pag-iwas ng mga tao, lalo na ang mga may limitadong pinagkukunan ng kita, sa paggastos sa mga bagay na hindi tumataas ang halaga o hindi nakakatulong sa kanilang pinansyal na kalusugan. Pinapayuhan ni Buffett na iwasan ang magarbo at mamahaling damit, mamahaling sasakyan, at maluho na bakasyon. Sa halip, hinihikayat niya ang pagtuon sa pag-i-invest sa sarili sa pamamagitan ng edukasyon at pagpapahusay ng mga kakayahan, pati na rin ang pagtatag ng matatag na pundasyong pinansyal para sa hinaharap. Binabalaan din ni Buffett ang tungkol sa panganib ng mataas na interes na utang tulad ng mga mula sa credit card at payday loans na maaaring magdulot ng pagkalugmok at pagbagsak ng pinansyal na kalagayan. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pamumuhay ayon sa sariling kakayahan at ang karunungan ng masinop na pag-iipon para sa kinabukasan. Ang pagsunod sa mga gabay ni Buffett sa pag-iwas sa mga karaniwang pagkakamali sa pananalapi ay maaaring magbigay ng daan sa mga individual na makamit ang pinansyal na katatagan at tagumpay, kahit ano pa man ang kanilang pinagmulan. Sobrang paggastos sa pamamagitan ng credit card. Ang pamamahala ng credit card ay madaling maging hamon dahil sa tukso ng buy now, pay later, na kaisipan na maaaring mag-udyok sa hindi matalinong paggastos. Napakadaling bumili ng mga bagay na hindi kailangan o lampas sa tunay na kakayahang bayaran dahil lamang may pagkakataon. Ang ganitong ugali ay maaaring humantong sa unti-unting pagtaas ng utang at pagkasira ng credit rating. Tandaan, ang perang ginagastos gamit ang credit card ay hindi libre. Ito ay inuutang. Kaya't mahalagang gamitin ng matalino ang mga credit card at gumawa ng maingat na mga desisyon sa paggastos. Madalas na pagbisita sa mga bar at pubs. Ang pag-enjoy sa mga sosyal na outing sa mga bar at pubs ay maaaring magbigay ng kasiyahan. Ngunit ang mga regular na pagdalaw ay maaaring malaki ang epekto sa iyong budget. Karaniwang mataas ang presyo ng mga inumin sa ganitong mga lugar. At kapag idinagdag mo pa ang gastos sa mga pampasaya, tips at posibleng bayad sa taxi, lumalaki ang pasanin sa iyong pinansyal. Ang pagpili ng magdaan ng mga gabi sa bahay o maganyaya ng mga kaibigan ay maaaring magbigay ng parehong antas ng kasiyahan nang hindi nasasangkot ang malaking gastusin. Ang sikreto sa pagbawas ng gastos sa libangan ay matatagpuan sa pagiging may kontrol at pagtamo ng tamang balanse sa pagitan ng pakikilahok sa mga sosyal na gawain at paggawa ng ekonomikal na mga desisyon. Pagbawalang bahala sa pagpapaunlad ng sarili. Ang pag-invest sa sarili ay maaaring maging isa sa mga pinakamakabuluhang investment na magagawa ng isang tao. Ngunit maraming tao ang madalas na naglalagay ng mas mataas na halaga sa pag-aari ng material kaysa sa paglago ng kanilang sarili. Ang pagwawalang bahala sa pag-unlad ng sarili ay maaaring magdulot ng paghinto na nakakaapekto sa personal at profesional na aspeto ng buhay. Mali man o tama, ang pag-aaral ng bagong kasanayan, pagsasaliksik sa mga aklat na tumutulong sa pag-unlad ng sarili o pagdalo sa mga workshop, ang paglalaan ng oras para sa mga gawain ng personal na pag-unlad ay maaaring lubos na magpataas ng iyong kakayahan at palawakin ang iyong pananaw. Mahalaga na gawing prioridad sa iyong buhay ang pag-i-invest sa sarili, kaysa ito ilagay sa isang pangalawang alalahanin. Paghahabol sa pinakabagong mga gadget. Ang pagpili na panatilihin ang isang functional na cellphone sa susunod na 4 o 5 taon sa halip na palitan ito ng maaga ay isang matalinong desisyon sa pananalapi. Ang pagbibigay sa tukso na laging magkaroon ng pinakabagong teknolohiya ay maaaring maging isang mapagastos na gawi sa harap ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Sa halip na habulin ang pinakabagong modelo, mas mabuting mag-invest sa mataas na kalidad at matibay na mga produkto na naglilingkod sa inyong mga pangangailangan ng maayos sa mahabang panahon. Pigilin ang pagganyak na sukatin ng iyong halaga sa pamamagitan ng pinakabagong mga gadget na hawak ng iba. At sa halip,
magtuon sa kung ano ang tunay na nakatutugon sa iyong partikular na mga pangangailangan at prioridad. Pagpapabaya sa pag-i-invest sa kaalaman at kakayahan. Ang pag-i-invest ng oras at pinansyal na mga mapagkukunan sa pag-aaral ng bagong mga kasanayan ay mahalaga. Ang ganitong uri ng investment ay maaaring lubos na mapabuti ang iyong mga oportunidad sa karera, palakasin ang iyong kakayahan sa pagkita, at maging maghanda sa mga negosyong pinansyal. Hindi maaaring baliwalain ang kahalagahan ng mga mapagkukunan tulad ng mga aklat, online na mga kurso, at mga workshop sa paglalakbay ng pagkuha ng kaalaman at pagpapahusay ng mga kasanayan. Mahalaga na maunawaan na ang iyong halaga sa merkado ay tumataas sa bawat bagong kasanayan at kaalaman na iyong natututunan. Sa kabilang banda, ang paglaan ng mga mapagkukunan sa iyong personal at profesional na pag-unlad ay isa sa mga pinakamakabuluhang gastusin na maaari mong gawin. Paninigarilyo. Ang paninigarilyo, maging ito'y sigarilyo o sigar, ay nagdudulot ng seryosong panganib sa iyong kalusugan at sa iyong sitwasyong pinansyal. Ang mga gastos para sa mga produktong ito ay maaaring lumaki ng mabilis para sa mga regular na naninigarilyo. Bukod dito, ang mga gastusin sa pangangalaga sa kalusugan kaugnay ng mga kondisyon na nauugnay sa paninigarilyo ay maaaring malaki. Ayon sa mga pinagkakatiwalaang pinagmulan tulad ng CDC at ang Mayo Clinic, parehong naglalaman ng nicotine at carcinogens ang mga sigarilyo at sigar, kaya't walang ligtas na pagpipilian. Sa ganitong kaso, ang pag-quit sa paninigarilyo ay maaaring magdulot ng malaking pagtitipid na nakakabenepisyo sa parehong iyong pinansyal at kalusugan. Labis na paggastos sa damit. Ang madalas na pag-shopping ng damit ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa iyong budget. Sa halip na biglaan kang bumili ng mga damit dahil sa pagkabagot, subukan mong makibahagi sa mga nakakatuwang aktibidad kasama ang mga kaibigan na libre. Ang pagpamamalas sa iba't ibang mga libangan at interes ay maaaring maging isang makabuluhang paraan upang ilipat ang iyong pansin sa ibang bagay. Kapag dumating ang pagbili ng mga damit, ang pagpili ng mga item na may mataas na kalidad at tumatagal ng mas matagal ay kadalasang mas matalinong paraan. Isaalang-alang ang kanilang halaga kada paggamit. Ang pagbabago sa iyong wardrobe ay maaaring maging simple lamang sa pamamagitan ng paghalo at pagtugma ng iba't ibang mga aksesoryo o sa pagiging maingat sa pagpili ng mga piraso na talagang gusto at kailangan mo. Pagpili sa pinakabagong mga sasakyan. Ang tukso na bumili ng pinakabagong mga modelo ng sasakyan ay maaaring malakas, ngunit ito ay may kasamang matinding negatibong epekto sa pananalapi. Ang mga bagong sasakyan ay mabilis na nababawasan ang kanilang halaga. Nawawalan ng isang malaking bahagi ng kanilang halaga sa sandaling i-drive sila palabas sa tindahan ng kotse. Ang pagpili ng isang maayos na na-maintain na second-hand na sasakyan ay maaaring maging mas matalinong kilos sa pananalapi. Ang mga pre-owned na sasakyan ay karaniwang mas kaibig-ibig sa budget at maaaring magbigay ng parehong tiwala sa pagiging maaasahan kapag naalagaan ng maayos. Tandaan, ang pangunahing layunin ng isang sasakyan ay magbigay ng transportasyon, hindi upang maglingkod bilang isang simbolo ng estado. Ang pagpili ng halaga at praktikalidad sa halip na sa kagandahan ng isang bago at mamahaling sasakyan ay maaaring magresulta sa mga matalinong mga desisyon sa pananalapi. Memberships. Ang pag-sign sa mga membership tulad ng mga gym, club o streaming services ay karaniwang madali. Ngunit kung hindi mo aktibong ginagamit ang mga ito, maaaring silang maging isang di kinakailangang pasanin sa iyong pananalapi. Matalinong suriin paminsan-minsan ang iyong mga membership upang makita kung gaano kadalas mo talaga silang ginagamit. Kapag natuklasan mong bihirang gamitin ang isang serbisyo, maaaring ito ay tanda na kailangan mo nang i-let go. Baka ikaw ay magulat sa dami ng iyong matitipid sa pamamagitan ng paggastos lamang sa mga membership at serbisyong talagang ginagamit mo. Pag-aaksaya ng pera sa mga bagay na hindi naman bibilhin ng iba. Ang pagbagsak sa patibong ng pagbili ng mga bagay upang impresyonan ng iba ay isang karaniwang pagkakamali, kahit na ang mga bagay na iyon ay hindi talaga nakakatulong sa atin. Mahalaga na tandaan na mayroon ang bawat isa sa atin ng kani-kanilang natatanging panlasa at pangangailangan. Sa halip,
nasubukan na tugmaan o lampasan ng iba. Magtuon ka sa pag-i-invest sa mga bagay na tunay na nagdudulot ng kasiyahan at kahalagan sa iyong buhay. Diretsuhin mo ang iyong gastusin sa mga bagay at karanasan na tunay nagpapabuti sa kalidad ng iyong buhay, sa halip na mga bagay na nakatuon sa pagkuha ng mga pag-aproba ng iba. Sa ganitong paraan, hindi lamang mapapanatili mo ang iyong pinansyal na mapagkukunan, kundi may experience mo rin ang mas malalim na kasiyahan at kaganapan mula sa iyong mga desisyon. Relying too much on external sources of income. Ang pagkakaroon ng iba't ibang pinagkukunan ng kita ay isang maingat na paraan ng pamamahala sa pera. Ngunit may panganib sa pag-asang masyado sa mga labas na pinagkukunan ng kita. Ang mga karagdagan pinagkukunan na ito ay maaaring magbago-bago at may posibilidad na biglang maglaho na maaaring magdulot ng kawalan ng katatagan sa pinansyal. Mahalaga na magkaroon ng matibay na pangunahing kita habang nag-i-invest din sa iyong kasanayan at kaalaman upang mapataas ang iyong kakayahan sa trabaho at seguridad sa trabaho. Bagaman nakakabenepisyo ang pagpapalawak ng iyong mga pinagkukunan ng kita, mahalaga ang paghahanap ng isang balanse na nagbibigay diin sa katatagan at nagpapabawas sa pagtitiwala sa mga hindi masyadong tiyak at pinagkukunan. Ang pag-adapt ng isang komprehensibong estratehiya sa pamamahala ng iyong kita ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong kalagayan sa pananalapi, ngunit nagbubukas din ng mga oportunidad para sa pag-unlad at paglago. Madalas na pagdalaw sa mamahaling lugar at estilo ng pamumuhay. Ang pagpapasarap sa mga maranyang kainan o pagpunta sa mga eksklusibong club ay talagang nakapagbibigay ng mga kakaibang karanasan. Ngunit ang madalas na pagluho sa ganitong mga luho ay maaaring malaki ang epekto sa iyong budget. Kapaki-pakinabang na isaalang-alang ang mga mas abot kayang alternatibo na nagbibigay pa rin ng kasiyahan. Ang pag-oorganisa ng isang potluck dinner kasama ang mga kaibigan, pagpaplano ng picnic sa isang magandang lugar sa parke, o pagdiscover sa mga lokal na atraksyon at mga kaganapan ay maaaring magbigay ng kasiyahan na hindi kailangang malaki ang gastusin. Tandaan, ang layunin ay lumikha ng mga tagapagligtas na alaala, hindi ang pagdanas ng financial strain. Sa pamamagitan ng pagpili ng mga ekonomikal na mga aktibidad sa paglilibang, maaari mong pangalagaan ang iyong kalusugan sa pananalapi habang patuloy pa rin nakapag-i-enjoy. Narito muli ang 13 pagkakamaling sinabi ni Warren Buffett na pinagkakagastusan ng mga mahihirap. Sobrang paggastos sa pamamagitan ng credit card, madalas na pagbisita sa mga bar at pubs, pagwawalang bahala sa pagpapaunlad sa sarili, paghahabol sa pinakabagong mga gadget, pagpapabaya sa pag-i-invest sa kaalaman at kakayahan, paninigarilyo, labis na paggastos sa damit, pagpili sa pinakabagong mga sasakyan, memberships, pag-aaksaya ng pera sa mga bagay na hindi naman bibili ng iba, relying too much on external sources of income, madalas na pagdalaw sa mga mahaling lugar at estilo ng pamumuhay. Naway may natutunan tayo sa mga payo ni Warren Buffett at may sabuhay natin isa-isa ang mga pahalagang payo para mapaunlad ang ating mga sarili. Huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. Maraming salamat.